Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan, mga kabunyog, mga kababayan. Ito po mga kabunyog, mga kababayan, magandang pag-usapan natin ito. Ito pong mga latest survey po na ginagawa po ng iba't ibang survey firm. Kung saan sinasabi po dito na talagang dumidikit na po ang laban. Dumidikit po ang laban. Dito po sa huling survey ng Pulse Asia. Pulse Asia po ito, no? Oo. Ngayon po ay 8% na lamang po. 8% na lang po ang lamang ni Sara Duterte kay Leni Robredo sa presidential race sa 2028. No, tinatanong po yung mga tao kung sino yung gusto nilang iboto. At yun nga, sa lumabas na datos po, 51% kay Inday at 43% naman kay Leni Robredo. Ano pong ibig sabihin ito? Ngayon, nung nakaraang buwan po, yung Okta Research, isang survey din ito, no, nag-release po ng survey last month lang din, April. Ang lamang po ni Sara kay Leni ay 11 to 12 points. 11 to 12 points, no? Pero ngayon po, ngayong May ay 8 points na lang. Ibig sabihin, nababawasan po yung kalamangan ni Sara kay Leni. Ngayon, ano po ang mga mabibigat po dito nga dapat nating maobserba? Unang-una po, itong si Sara Duterte ay maaga pa nagdeklara na siya'y talagang tatakbong presidente. Maaga pa po yan, sinabi ni Sara, siya'y tatakbong presidente. Samantalang si Leni po, ay tahimik po ito. In fact, nung nakaraan sinabi nito, hindi siya interesado. Hindi siya interesado na tumakbo bilang presidente dahil gusto niyang mag-concentrate sa Naga City bilang mayor. Yun po yung malaking pagkakaiba. Kumbaga si Sara, alam na ng mga tao na talagang tatakbo bilang presidente. Si Leni nagsasabi, hindi siya interesadong tumakbo. And yet, ganun pa man po, mga kabunyog, mga kababayan, yung mga survey po na lumilitaw ngayon, lumiliit po yung lamang ni Sara kay Leni. Di ba? Ngayon, yan na naman tayo. Sasabihin ng ating mga maraming kababayan, mga kabunyog, yung mga DDS, tuwang-tuwa sila kapag yung survey ay pabor sa kanila. Talagang, kumbaga, sinasabi na ng mga DDS, talagang sure win na si Sara. Pero ngayon, yung survey hindi pabor kasi dumadaus-dus po si Sara. Kumbaga, bumabagsak po ang popularidad. At si Leni naman ay umaangat. Mukhang maraming mga DDS ayaw maniwala sa survey. Ngayon, tayo naman po, alam nyo, ang totoong survey ay magaganap sa halalan sa 2028. Pero ito po yung mga magandang batayan sa itong mga survey na ito, kung ano na ba yung klima ng politika. At dito pa makikita ninyo, si Leni Robredo ay tahimik. Napakasimple. Kumbaga wala itong ingay, wala itong mga papropaganda, walang mga pautot, walang mga paeksena sa politika. Dahil nandun siya nananahimik po siya sa Naga City. Pero, tumataas po sa survey. Siguro po mga kabunyog, mga kababayan, isa sa talagang makikita natin dito, tingin ko po, ito yung opinion ko, habang nakikita ng tao yung mga nabubulgar tungkol po kay Sara Duterte, halimbawa, yung mga paglabas ni Ramil Madriaga, yung mga pagde-deliver daw ng pera, At ito nga, yung sa House Justice Committee,
tingin ko po, unti-unti, maraming mga tao yung nagsiship po ng politika. Kumbaga, dumadaos do si Sara dahil nakikita ng tao na mukhang may katotohanan itong mga paratang sa kanya. Dahil nakikita ng tao yung mga ebidensya po na nakikita dyan sa Congress, dyan sa House Justice Committee, di ba? So, yan pa po'y hindi pa nga buo-buo dahil wala pang impeachment trial. And yet, 8 points na lang po yung lamang ni Sara. Kumbagay napakanipis na po niyan. Malayo-layo pa po ang 2028. At tingin natin, ang maraming bagahe dito na negatibo talaga, si Sara kasi nasa kanya lahat ng kailangan niyang ipaliwanag, yung confidential fund, yung mga sinasabing bank account niya na billion-billion po yung cash flow, 'di ba? Yung kanyang mga kumpanya, yung kanyang mga video ng pagbabanta, ng pagpatay kay Marcos, kay Lisa, kay Martin, yan po lahat ay kakalkalin pa, bubulat-latin pa sa impeachment trial. No, yung mga drug lord na sinasabing naghuhulog ng pera sa kanilang mga bank account. Yan po yung mga bagahe ni Sara. Kumbagay talagang napakarami niyang ipapaliwanag sa taong bayan. At kung makikita ng mga tao na talagang hindi katanggap-tanggap o hindi na makukumbinsi ni Sara ang maraming Pilipino, ay talagang liligwak na siya. Kumbagay wala na. Dadaos dos po ng tuluyan yung kanyang popularidad sa mga botante. Samantalang si Leni Robredo po, kung titignan natin, dahil tahimik lang ito na nagtatrabaho dyan sa Naga City, mga kabunyog, mga kababayan, walang mga gimmick, walang mga paeksena, walang drama, tahimik lang siya dun sa Naga lumalakas pa sa survey. At si Leni Robredo, wala po siyang bagahe. Wala siyang mga dala-dala na mga kailangan niyang ipaliwanag sa taong bayan. Dahil unang-una po mga kabunyog, mga kababayan, wala namang kaso si Leni Robredo, walang kaso ng korupsyon. Wala naman po siyang kaso ng pagpatay o involved sa drugs. Wala po Nung natapos ni Leni yung kanyang term bilang Vice President, malinis yung kanyang record sa Commission on Audit. Meron pa siyang mga iniwanan na pondo. So wala siyang sabit Maliban na lang sa mga trolls na nagsasabi kung ano-anong Leni Lugaw, pero alam niyo po, mababaw yan. Kasi talaga maghahanap ang mga tao. Ano ba yung totoo? Sino ba yung karapat-dapat? 'Di ba? Yun po yung bentahe ni Leni Robredo dito. Ito ayaw tumakbo na presidente. And yet tumataas po yung kanyang survey. Hindi pa po yan nagsasabi na gusto niya talagang tumakbo. In fact, sabi nga niya, ayaw ko. Gusto ko muna dito sa Naga. 'Di ba? Yung po yung mabigat dito sa parte ni Sara. Kung ang labanan dito ay one-on-one, naku po. Kumbagay kakainin ng buong buo ni Leni Robredo itong si Sara. At kung titignan naman natin yung mga political blocks, mga political blocks po at mga political bases, syempre si Sara makukuha niya yung base niya sa Mindanao, yung mga DDS, yung mga solid panatikong DDS, kanya na po yan. Talagang panalo naman siya sa Mindanao. Malakas siya yan sabi dun sa survey, no? Pero ito pong Visayas at Luzon, malakas si Leni. Yan po yung sadyog, kung sasabihin natin teritoryo, no? By territory o geographic po yan. Pero kung political base nga, yung DDS, yan po yung botante ni Sara. Ngayon, yung political block ni Leni, nandyan pa rin po ang mga tinatawag na kakampings, tsaka mga yellow forces, tinatawag ng Pinklawan, di ba yung mga Pinklawan, Dilawan at Kakampings, joint force po yan. Kasama po dyan
sa masasabi nating mag-ship po, ah, nag-ship ng political alliance itong mga Marcos loyalists. Ba, malaking tipak po yan na mga botante, ito namang mga loyalista, na nung una, yan po ay nakasama po sa tinatawag na unit team. So, yung Duterte Marcos po ng mga puwersa, nagkasama po yan last 2022 election. Kaya nagkaroon ng 32 million 31 million kay BBM, 32 million kay Sara. Kaya yung 32 million na boto po ay hindi pwedeng angkinin. Angkinin lang ni Sara Duterte na kanya. Marami po doon, maaring mahigit kalahati doon, ay mga loyalist votes or Marcos votes po yon. Yan pong malaking bloke ng Marcos votes ng mga loyalista, sigurado tayo, Leni Robredo po yan. Dahil alam naman natin, ang mga loyalista, suko ang galit sa mga Duterte. Di ba? Sinabihan nila Rodrigo, itong mga DDS, sinasabing bangag si PBBM. Sa mga loyalista, talagang ano yan. Hindi sila papayag dyan. Yung sinabi ni Sara na ipapahukay yung bangkay ni Ferdinand Marcos Jr., itatapon sa West Philippine Sea, ay galit na galit po yung mga loyalista dyan. So, talagang ito po, clear cut, ang mga loyalista, Leni. Walang loyalista na boboto kay Sara. Maliban na lang kay Amy Marcos. Di ba, Amy Marcos? Pero, kung political basis lang po, yung base po ng Pinklawan, Dilawan Kakampings, tsaka loyalista na kay Leni na. At ito namang DDS Blacks na kay Sara. So may mga independent voters, sinasabi dito 19%. Malaking bloke din po ng mga botante. Hindi naman loyalista, hindi DDS, hindi Pinklawan, hindi Kakampings, hindi yellow, kundi independent. By magde-decide po yan. At yung mga independent voters na yan, thinking voters din po yan. Di ba? Nag-iisip yan At makikita nyo yung contrast ni Sara at ni Leni. Itong isa talagang siga-siga, na sanggano. Ito namang isa, si Leni ay talagang ang imahe niya ay mabait, mahinahon, masipag, disente, magalang, di ba? Direct opposite talaga siya kay Sara no? Kumbaga polarized. Polarized po kahit yung personality ni Sara at ni Leni. Malayong malayo. Kasi itong si Sara talaga, ang imahe niya, napakatapang talaga niya, di ba? Ang kaya lang, ang problema kay Sara, umaabot po na marami itong sinasabi na sa tingin ng maraming tao ay sobra na, kabastusan na at umaabot po na para bang meron siyang tililing o saltik. Di ba? Kumbaga may mga statement po si Sara na nakikita ng tao, mukhang ito ay mapag-iisipan mo na may tililing ito o may saltik ito. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ito naman si Leni Robredo ay talaga namang napaka-reserve, tahimik. Wala nga itong sinasabing masama di ba? Kumbaga, ang tingin pa nga ng maraming mga tao dito kay Leni, kahit sa Kakampings at Dilawan, dito'y walang masamang tinapay Kumbaga, mabait di ba? Ganun talaga Mabait si Leni, So, kumbaga, sa panahon ngayon na maraming problema ang bansa, mamimili ang mga tao. Si Sara na ganyan ang ugali, nakita naman ng tao, bratinela, talagang sanggano, di ba? Talagang masabi nating bastos. Nakita naman po ng tao yan. At ito namang si Leni ay tahimik, trabaho lang ng trabaho, disente, at stable lang pag-iisip, no? Kasi si Sara talaga maraming nakakapansin, mukhang may saltik o may sayad. Kaya minsan tinatawag siyang Inday Sayad ng mga netizens dahil na rin kay Sara. At ang isang malaking bagahe ni Sara, itong impeachment trial na ang dami niya ipapaliwanag, yung bilyong-bilyong pera sa bangko, yung sinasabing drug lord na hinuhulugan siya ng pera,
yung mga panunuhol niya sa DepEd, naku po, ang dami po talaga niyang sasagutin. At kailangan, meron siyang ebidensya, makumbinsi niya ang tao. Dahil kung hindi, at pag napakatibay ng mga ebidensya, talagang, ano na si Sara dito, laglag na sa laban. Kumbaga sa sabong, hindi pa po nagsisimula ay chope na. Na-chope na po ang tsansa ni Sara sa 2028. So yan lang po ha. Ito namang survey na to, hindi natin imbento. Ito po mga survey na to ay ginagawa independently ng mga survey firm. Ngayon, ang sinasabi ko nga, ano man ang sinasabi ng survey, ang tunay na survey sa 2028, taong bayan ang magdedesisyon kung sino ang gusto nila. So, yun lang po. So, Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.